So guys, for today's video ay papakita ko sa inyo ang pagkatao ko. Pagkatao, joke lang guys. Papakita ko sa inyo, nagluto ako dito ng masarap na bangus. So kung nagsisawa ka na sa prinitong bangus, sinigang na bangus, pinaksi na bangus, inihaw na bangus. Uy, Lina, ikaw ba yan? Mga sangkap dito ay wala rin mga eksaktong sukat dahil ang recipe na ito ay pawang pang expert lamang. Joke lang guys. So tingnan nyo lang natin guys ang mga nilagay ko dyan. Isang buong pinya, nahiwa ko na siya. Yung hindi ganong kalakihan. Tapos yung bawang na yan, isa rin buo yan nilagay ko. Dinikdik ko yan guys. Usually yung iba buo lang nila nilalagay, pero ako kasi iba. Gusto ko durog siya. So para yung lasa, malasa talaga. Ano talaga doon sa isda? Ano ba talaga? Lasa. So guys, yung isda pala, yung pagkakahiwa natin dyan ay parang pandaing siya pero wala itong kaliskis guys. Tapos binabad ko muna yan isa sa tubig na may asin, 2 kutsarang asin. Mga 30 minutes ko siyang binabad. Tapos binanlawan ko siya pero hindi ko siya ganong binanlawan para kung maglagay tayo ng asin is kunting-kunti na lang guys. Ayan na. Nilagay na natin dyan yung 2 perasong carrots tapos siling labuyo. Medyo marami guys. Siguro mga 15 pieces na siling labuyo ang nilagay ko dyan or 10 ganyan. Hindi ko na binilang. Pero hindi ko siya chinap-chap. Buo lang siya para hindi siya gaano maanghang. Tapos nilagay ko siya dyan ng yung dahon ng laurel. Tapos nilagay ko na dyan yung pinya. Isang buong pinya yan ang inilagay ko. Naglagay ako dyan ng isang peraso ng nor cubes, yung shrimp. Tapos suka, 3 kutsara. 3 kutsara lang guys para hindi ganong maasim kasi hindi naman ito paksiw guys. Pampabalance lang ng lasa. Naglagay na ako dyan ng pamintang buo. Tapos nagpatak ako dyan ng kunting asin lang guys. Kunti lang. Tapos naglagay ako dyan ng oyster sauce, 2 kutsara. Canola oil, 2 cup yan guys na ginamit ko. Tapos sa tubig naman ay 2 tasa din ang ginamit ko na tubig dyan. Kailangan guys yung sabaw niya ay ka-level ng ka-level nung isda para yung lasa niya is pantay-pantay talaga. By the way guys, yung recipe na ito pala ay yung nagbibigay ng kakaiba nitong lasa is yung pineapple kasi grabe, balance talaga yung lasa niya. Napakasarap niya, ganyan. Napakalinamnam. Masarap, hindi ko ma-explain. Siyempre ako nagluto, guys. Joke lang, hindi. Seryoso. Masarap siya talaga, guys. Tapos, wala ka nang worries sa tinik, ganyan. Lalo na yung may mga anak dyan na maliliit. Uy, sana all may anak. So, hindi na kayo mag-alala na matitinig sila, ganyan. So, pwede to. Pwede itong lutuin. Tapos naman, sa walang ref, ganyan, pwede rin itong lutuin. Kasi hindi ka mag-aalala na baka mapanis, ganyan. Ganyan ang gawin mo. Lagay mo lang sa garapon. Ay magtatagal na siya ng ilang dekada. Joke lang guys. So, hindi ko lang alam kung gaano ang itatagal niyan. Basta magtatagal yan siya ng ilang days. Hindi yan masisira kahit nasa ganyan. Hindi mo kailangan lagay sa ref. So guys, niluto ko pala yung siya sa pressure cooker. Mga more or less, more than 1 hour ko siya niluto guys. Medyo matagal. Pero, sakto lang. Yung ganong oras guys, sakto lang. Naubos na yung sabaw niya, malambot na siya. Ganyan, lutong-luto na siya talaga. Napaka-perfect niya talaga guys. Yun lang guys. Bye! Bye guys. May charot. Hanggang dyan lang.